Minsan, naiisip mo ba kung paano at kung ang dahilan kung bakit tayo nakakakilos, nakakapagsalita at nakakapag-isip? Ito ay dahil sa ating utak, isa sa mga instrumento at isa sa mahalagang parte ng ating katawan, kasama na rin ang ating puso. Ito ay nagbibigay ng sustansya sa ating mga pangangailangang pisyolohikal. Sa pakalahatang struktura ng ating katawan ay nakabase sa dalawang ito, ang ating utak at ang ating puso. Maligayang araw sa inyong lahat. It's Awesome Ministry Channel and keep watching. Ang utak ay isa sa mga mahalagang parte ng katawan ng tao. Kumukontrol sa lahat ng parte ng ating katawan at nakakuha ng kaalaman kung paano tayo mag-isip o gumalaw. Isa rin ito sa bumubuo sa isip at kaluluwa sa pagiging pagkamalikhain ng tao, memorya at pagbabalanse ng emosyon sa bawat sitwasyon. Ang utak at ang tugon nito ay batay sa 5 pandama: paningin, amoy, paghawak, panlasa at pandinig. Nangangahulugan na ang utak ay limitado ng mga ito at anumang bagay sa labas ng pandama ay hindi maaaring bigyang kahulugan. Ang utak ay nahahati sa 4 na seksyon. Ang front lobe, kung saan ang ating pagkatao, pag-uugali, emosyon, pagsasalita at iba pa. The parietal lobe, dito nanggagaling ang impormasyon na nagmumula sa mga pandama, tulad ng pakiramdam kapag tayo ay nagkakasakit. Occipital lobe ay ang nangangasiwa sa ating paningin. Panghuli, ang temporal lobe. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagkakaintindihan sa pamamagitan ng wika o salita. Ito din ang kumikilos upang maintindihan natin ang pagkakasunod-sunod at pag-koordinasya ng mga gawain. Bilang konklusyon, ang utak ay nahati sa 4 na magkakaibang seksyon. Bawat isa nag-aambag sa isang tiyak na pagkilos o paggana, at sa huli, ito ay humuhubog din sa espiritu ng tao. Ang utak ay nahati pa sa 5 malalalim na struktura na kilala bilang white matter tracts. Ang bawat isa ay magkakakonekta. Ang una ay ang hypothalamus. Ito ay isang bahagi ng utak na naglalaman ng mga maliliit na nukleya na may iba't ibang mga gawain. Isa sa pinakamahalagang gawain ng hypothalamus ay upang ikonekta ang sistema nerbyos sa sistema endoktrina sa pamamagitan ng glandulang pituitaryo. Ito ang kumukontrol ng mga pag-uugali at ang nararamdaman nating gutom, uhaw, pagtulog, tugon sa sexual na pagdanasa at iba pa. The pituitary gland. Ito ay direktang konektado sa hypothalamus at kinokontrol ang mga glandula sa buong katawan. Ganun na din ang ating hormones, sexual o physiological development. Bilang karagdagan, ang limbic system ay isa pang struktura na nagbabalanse sa regulasyon ng mga emosyon at pag-aaral. Panghuli ay ang basal ganglia, ay ang kumikilos kasama ang cerebellum, may ugnayang mga paggalaw sa iba't ibang parte ng ating katawan tulad ng paggalaw ng ating kamay. Ang memorya ay isang proseso na nagsasangkot ng 3 mga yugto sa loob ng utak: pag-encode, pag-iimbak at pag-alala. Para sa pandali ang memorya, nangyayari ito sa prefrontal cortex. Nag-iimbak ito ng impormasyon ng halos 1 minuto at limitado sa 7 katotohanan lamang. Ang halimbawa nito ay ang pagdial sa isang tukoy na numero sa telepono o kaya ang pagbabasa para kapisaduhin ang pangungusap. Ang pangmatagalang memorya naman ay naisasaktibo kapag kinakailangan ng memorya ng isang bagay para sa mas mahabang oras. Ang ganitong uri ng memorya ay walang limitasyong nilalaman at kapasidad ng tagal. Naglalaman din ito ng impormasyon tulad ng mga personal na alaala at iba pang mga gawain na pinagamitan ng pag-iisip. Ang parte ng ating utak ay maaaring maapektuhan base sa mga ipinagbabawal na gamot na ating susubukan. Gaya ng ating ganglia, makakaranas tayo ng gana sa pagkain, pakikisalamuha at ganoon din sa ating pagnasa sa pakikipagtalik. Makakaranas din tayo ng pagkamanhid at pagkabalisa na dulot ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot na maaaring makaapekto sa ating amygdala. Ang panghuli ay ang prefrontal cortex.
Ito ang nagpapaandar ng ating isipan kung paano mag-isip, magplano o magresolba sa problema at ganun din sa pagpipigil sa sarili. Sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, ito ay maaaring maapektuhan at hindi pagkilos ng tama. Ang pagpapanatiling malusog ng ating isipan ay mahalaga upang magkaroon ng natural at normal na pamumuhay. Kaya dapat tayong maglaan ng oras upang ito ay pangalagaan. Ang isa sa mga paraan ng pagpapanatiling malusog ang ating isipan o utak ay ang pag-iwas sa paggamit ng mga pinagbabawal na gamot. Ang kemikal na halo dito ay maaaring magdulot sa hindi paggana o pagproseso ng ating utak ng tama, lalo na ang pagproseso ng mga signal sa ating utak gaya ng neurotransmitter. Halimbawa na lamang ang mga ipinagbabawal na gamot tulad ng marijuana at heroin ay nagpapagana ng mga neuron dahil ang kanilang strukturang kemikal ay ginagaya ang paggalaw ng mga normal, natural neurotransmitter sa ating katawan. Pinapasigla ang mga neuron at dahil doon ay makakabuo ng mga hindi pangkaraniwang gawa o kilos ng tao na hindi tumutugma sa ninanais ng ating katawan. Bukod dito, ang iba pang mga gamot tulad ng amphetamine o cocaine ay maaaring maging sanhi ng hindi normal na pagtaas ng natural na neurotransmitter o hindi naangkop sa pag-recycle ng mga neurotransmitter. Ang puso ay isang organong muskular na may tungkuling magbomba ng dugo, palago sa mga daluyang ugat sa pamamagitan ng paulit-ulit at paindayog ng mga pitig, o kahalintulad ng mga kayarian sa mga unrelieved mollusks at arthropod. Tulad ng ating utak, ang puso ay maaari ding maapektuhan kung tayo ay gagamit ng ipinagbabawal na gamot, lalo na kung tayo ay malulong dito. Nakapagpapabilis ng pagtibok ng puso at nagpapalakas ng presyon ng dugo ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot na pwedeng magmula ng stroke at kamatayan. Nagpapataas ng kumbulsyon, problema sa paghinga, hindi normal na pintig ng puso at patinding anorexia. Sa pangkalahatan, ang mga sumusunod ay pangmatagalang epekto ng ipinagbabawal na gamot sa sino mang gagamit nito. Adiksyon, pagkabaliw, pagiging tuliro, halusinasyon, pagkawalan ng kontrol sa paggalaw, pagbabago ng itsura ng utak, kakapusan ng kakayahan mag-isip ng maayos, mabilis maistorbo, paghina ng memorya, mabilis na pagbagsak ng timbang. So, yun lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Pakipindot na rin ang notification button and see you to our next video.